Mga... mga 6 PM na po ako nakauwi. Hindi pa nga madilim nun eh. Tapos, hinihintay ko si Imboy kasi magpapakain pa kami ng manok. Para mangitlog sila. Pero late siya. Kaya pinagalitan ko nung dumating siya. Sabi niya, naglokohan daw sila nila Baji. Bobo kasi si Baji. Akala niya, naloloko niya si Imboy. Pinapaikot lang naman ni Imboy yun eh. Bobo yun eh. Kapag nga natatalo yun sa text, sinusuntok niya si Imboy eh. Tapos, nagsusumbong pa siya sa kuya niya. Janet mo raw. 29. Married. Yes. I am the head teacher of Miss Martinez, who is Jimboy McKinley's advisor. Hindi naman sana ako yung pupunta ngayon, pero next week pa kasi dadating yung principal. Oo. Miss Martinez refused to come here for the interview. Hindi naman umaayo yun pag tinatawag ko eh. Alam ko kasi na nag-e-enjoy siya. Tsaka para rin naman na sa kanya. Kasi andito ako na tumitingin sa kanya habang di pa nakakauwi si Aling Ramona. Mga alas 8 na ho ata noon. Tinulungan akong magtinda doon sa plaza pero saglit lang kami doon. Mga kulang 2 oras. Nagiya siyang pumunta kila Aling Corina. Hanggang alas 9 lang, Chip. Paano niyo naman nasabi yan? Bawal na pong magpainom sa amin pag lagpas ng alas 9. Kung may ebidensya kayo para sabing nagpapainom ako pag lagpas ng alas 9, di sige! Kasuhan niyo ako! Sumusunod naman ako sa ordinansa! Tangina mo! Ay hindi ho! Hindi na ako natatakot! Nagsasabi nga ako ng totoo! Bakit? Pinagbibitagan niyo pa ako? Nagsasabi nga ako ng totoo. Possibly true. Probably. Ano po? Meron nga ho kaming ordinansa na curfew. Pero para lang ito sa mga bata. Hindi naman na ho bata si Imboy. Alas 10 na nga ho noon. Si Imboy pa nga ho nagsabi na may nag-iinuman doon madalas. Halos magdamagan daw kasi araw ng Biyernes. Lagi nga niyang tinitignan yung relo niya. Kasi gustong-gusto niyang magbasa ng oras. Ako kasi nahihirapan ako eh. Pero umuwi rin naman kaagad si Imboy kapag nakita niyang alas 10 na. Araw ng Biyernes yun, Chip. Sabado ang sahuran ng mga lingguhan ng sahod. Madalas kasi pag Biyernes, walang pera yung mga yan. Kaya imposible may mga nagiinuman sa tindahan ko nung gabing yun. Ay, hindi talaga ako nagpapautang. Naku, sakit sa ulo lang yan. Kasi pag siningil mo sila, sila pa yung galit. Wala naman hong umiinom doon na conjunction worker. Hindi kasi sila makautang doon. Kapareho ko lang din naman kasi sila na isang kahig, isang tuka. Kaya yung mga conjunction worker doon, kila Mang Bogart nangungutang. Siguring kunat pa ba? Hanggat may bumibili, hindi yan nagsasara. Tsaka pupuntahan pa yan ni chairman ng hating gabi. Number 1 na kagawad po ang tatay ko sa barangay, di ba? Si chairman na rin daw ang nagkwento na sa tuwing nagtutulog ang kanyang misis, saka daw lalabas, na kunwari magro-ronda. Pero yun naman pala, babatutahin si Kuring Una.
Naku! Akala mo lang ba na mga vakila ang lumalabas tuwing gabi? Hay nako. Ay, wag ka! Kahit ang chairman din. Pagdating ho ng alas 9, nasa barangay hall na po ako niyan, sir. Mag-a-attendance, sir. Pero alas 10 po talaga ang duty ko. Madalas, alas 9:40, nasa barangay hall na po ako, sir. Tapos po, ano? Nagpaiwan siya doon kila Aling Corina nung nakita niya si Rainier. Hindi ko siya napansin, Chip. Nasa loob lang naman ako ng tindahan ko noon. Aba, malay ko bang may bata doon sa labas? At kapag nandoon siya, maririnig ko naman yung boses niya. Malamang, pauuwiin ko na siya. Imposible naman ho yung sinasabi niyo. Paano hindi niya nakita tinawag pa nga ho niya doon sa loob ng tindahan niya? Oo, bago ako malis. Mabait po iyang si Jimboy. Kaya nga pinauwi ko na nung nakita kong kasama niya yung mga nagiinuman doon. Minsan, pinapayuhan ko pa nga siya. Pinagsasabihan ng magagandang aral, ganun. Bata yan Nung pagdating kasi namin doon, pinakyaw na nila kaagad yung paninda ko. Yung mga nagiinuman doon. Tang-ina ng manding na yan. Parang nananadyang gago. Akalain mo, Chip, ha? Doon pa talaga sa tindahan ko nagtitindang animal. Paano naman ang business ko? Dahil nakabenta na ako. Uwi na sana ako kaso narinig kong meron daw sa kabilang barangay. Yung tinawag kasi ni Rainier yung shota niya na sumali sa na nga yun? Pageant. Sa kabilang barangay. Kasama ko nun si Cheska, pero ako lang yung sumali. Siya taga-makeup ko nun. Kala ko nga talo na ako nun Ha? Mga launan na yun. Mga bandang alas 11 nung dumaan kami sa tindahan ni na Ay, pauwi na kami nun. Sakto naisipan namin na bumili kay Aling Kuring kunat ng mga kain. Opo, 11 p.m. Ayun. Nandun nga ako si Inboy sa tindahan ni na Aling Kuring. Pero nung nakita kami, lumabas siya at binati kami ni Brulya. Lumabas nga at binati kami. Lo, binati nga ako ni Imboy. Alam nga naman si Aling Kuring kunat ang babati sa amin. Joke yun, pag ganun. Sakto. Nandun yung jowa ko. Noon. Jowa ko yun noon. Hindi na ngayon. Bakit pa? Nandiyan ka naman La. Kinilig ang pota. Hindi naman. Bali nung nasa Central West kami, sa may pageant, tumawag kasi itong si Rainier kay Brulya. Ang sabi, puntahan daw namin siya kila Aling Kuring. Nagkataon nga lang na nakita namin ni Chess kasi Rainier doon. Anong tawag? Paano tatawag yun wala nga siyang pabili ng load? Sus! Bakit mo tinatanong kung naglo-load ako? So... Sure nga ako! Naka-loudspeaker si Bakla. Kasi ang daan namin nung una, sa Sitio Mapula. Pero dahil tumawag itong si Rainier, dun kami sa Sitio Mayapis tumungo. Nagkataon nga lang na Hindi. nakita namin itong si Tumawag na si Rainier. Rainier kay Brulya. Tangina, bakit mo ba kasi Hindi ko naman iniiba. Hawak ko pa nga yung cellphone Nagkataon nun. nga lang. Inabot ko sa Nagkataon. kanya. Iyon nga ang Nagkataon. totoo. Period. Bernadette Morales po. Felicia 12 Morales. years old po. 34. Armando Ako Acosta nga po ho. ang ina ni Bernadette. 22 ho. Salvadores del Rosario, sir. Single ho. 28, sir. Corina Sanchez po. Married, sir. Kapangalan ko lang yung Chip. Rodolfo D. Muñoz Jr., sir. 6 years na.
24, sir. George Atienza, And ready to mingle! unang barangay ng Central. Ramona del Rosario Makiti po. 36 Jim. Ako nga ho ang ina ni Imboy. Nagkataon nga lang kami nagkita. Hindi ka ba nakakaintindi? Nagkataon lang. Coincidence. Accidents. Aksidente kami nagkita. Co-accidents. Teka, Chip, wala nang nagiinuman sa tindahan ko paglagpas ng alas 10. Sakto lang nga. Mga alas 12. Nandun si Rainier, nagiinuman sila noon. Doon sa tindahan ni Kuring Kunat na yon. Bakit ba pinipilit mo? Eh wala nang nagiinuman sa tindahan ko ng ganong oras. Dahil nga tinawagan ni Rainier itong si Brulia, kaya kami pumunta doon kila Aling Kuring. Kasi nandun siya, nag-iinom daw sila. May mga tropa nga daw siya, tas ipapakilala daw sa akin. Kaso pagdating namin, umuwi na daw yung mga bisita niya. Maaga akong nagsara nung araw na yun kasi pagod akong naggrocery ng mga paninda ko. Kaya alas 9 pa lang, nagsara na ako. Alam kang pupunta kami doon kung sarado naman. Hindi ba common sense yun? Ay, ano ba yan? What brain? Bakit nyo ba pinagpipilitang bukas pa ako? Eh totoo naman ah, nasa loob ng tindahan si Imboy, tas bumati sa amin. Wala! Sa labas lang siya. Huwag niyo sabihing sarado. Napansin ko siya. Kasi kaya ako Nasa pinunta loob doon. nga, Sumuos pa siya. Lumabas at Hindi mo pinagwala ng mga nakisumusa. chismosa kami. Ang inang kuring-kunat Tas na nandun sila sa pagpapag lang yan. Walang magawa sa buhay. Nagsasabi nga ako ng totoo. Bakit? Pinagbibintangan Pinagbibintangan mo niyo ba ba ako? ako? Inyo pong natunghayan ang ikalawang bahagi ng testimonyo. Ang ikalawang yugto ay nahahati sa 4 na bahagi. Kaya inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at i-hit ang notification bell upang maging updated sa palabas na ito at sa mga iba pang palabas ng Dulaang Edwin. Ako po si Dirna Len Barbin, isang resident actor ng Dulaang Edwin at gumanap bilang Teacher Christine sa Testigo. Antabayanan po natin ang mga susunod na mangyayari sa Testimonyo, ang ikalawang yugto ng Testigo.